Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Sa kalagitnaang bahagi ng ika-18 na siglo, isang pangkat ng mga taong tinatawag na philosophers ang nakilala sa France. Pinaniniwalaan ng pangkat na ito na ang reason o katwiran ay magagamit sa lahat ng aspekto ng buhay, tulad ni Isaac Newton na ginamit ang katwiran sa agham. Mayroong 5 mahalagang kaisipan ang bumubuo sa kanilang filosofiya. Una na rito ang paniniwala ng mga philosophers na ang katotohanan o truth ay maaaring malaman gamit ang katwiran. Para sa kanila, ang katwiran ay ang kawalan ng pagkiling at kakikitaan ng pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ikalawa, may paggalang ang philosopher sa kalikasan o nature ng isang bagay. Ayon sa kanila, ang likas o natural ay mabuti. Naniniwala rin sila na may likas na batas o natural law ang lahat ng bagay. Tulad ng pisikal na may likas na batas na sinusunod, ang ekonomiya at politika ay ganun din. Ikatlo, ang kaligayahan para sa mga philosophers ay matatagpuan ng mga taong sumusunod sa batas ng kalikasan. Naniniwala sila na ang maginhawang buhay ay maaaring maranasan sa mundo. Taliwas ito sa paniniwalang medieval na kailangan tanggapin ang kahirapan habang nabubuhay upang matabasa ang kaginhawaan sa kabilang buhay. Ika-4, ang mga philosophers ang unang Europeyong naniwala na maaaring umunlad kung gagamit ng makaagham na paraan. Ika-5, nagnanais ng kalayaan ang mga philosophers. Tulad ng mga British, ninanais nilang maranasan ang kalayaan sa pagpapahayag, pagpili ng relihiyon, pakikipagkalakalan at maging sa paglalakbay. Mangyayari lamang ito kung gagamitin ang reason. Isa sa itinuturing na maimpluwensyang philosophers, si Francois Marie Arouet na mas kilala sa tawag na Voltaire. Siya ay nakapagsulat ng higit sa 70 aklat na may temang kasaysayan, filosofiya, politika at maging drama. Ilan din sa kanyang mga nasulat na mga libro ay ang Candide, Zadig, Dictionnaire philosophique, Micromegas, at iba pa. Madalas ring gumamit ng satiriko si Voltaire laban sa kanyang mga katunggali tulad ng mga pari, aristocrats, at maging ang pamahalaan. Dahil sa tahasang pagtuligsa sa mga ito, ilang beses siyang nakulong. Matapos nito'y ipinatapon siya sa England ng 2 taon at kanyang nasaksihan at hinangaan ang pamahalaang Ingles. Nang makabalik sa Paris, ipinagpatuloy niya ang pambabatikos sa batas at kaugaliang Pranses at maging sa relihiyong Kristyanismo. Nagkaroon man siya ng maraming kaaway dahil sa kanyang opinyon, hindi siya huminto sa pakikipaglaban upang matamasa ang katuwiran, kalayaan sa pamamahayag, pagpili ng relihiyon at tolerance. Samantalang bukod sa magkataliwas na ideya ni Thomas Hobbes at John Locke tungkol sa katangian ng pamahalaang nararapat na mamuno sa mamamayan, isa pang philosopher ang tumalakay sa pamamahala at siya ay si Jean-Jacques Rousseau.
Nagmula sa isang mahirap na pamilya, si Rousseau ay kinilala dahil sa kausayan sa pagsulat ng mga sanaysay na tumatalakay sa kahalagahan ng kalayaang pan-individual o individual freedom. Taliwas na kararaming filosof na nagnanais ng kaunlaran, siya ay naniniwala na ang pag-unlad ng lipunan o sibilisasyon ang siyang nagnakaw sa kabutihan ng tao. Ayon sa kanya, likas na mabuti ang tao. Nagiging masama lamang ang tao dahil sa impluwensya ng lipunang kanyang kinabibilangan. Mauugat ito ng umusbong ang sibilisasyon at sinira ang kalayaan at pagkakapantay-pantay na siya namang katangian ng sinaunang lipunan. Binibigyang diin niya na ang kasamaan ng lipunan o evils of the society ay mauugat sa hindi pantay na distribusyon ng yaman at labis na kagustuhan sa pagkamal nito. Nihain niya ang paniniwala tungkol sa mabuting pamahalaan sa kanyang aklat na The Social Contract. Naniniwala siya na magkakaroon lamang ng maayos na pamahalaan kung ito ay nilikha ayon sa pangkalahatang kagustuhan o general will. Sa makatuwid, isinusuko ng tao ang kanyang will o kagustuhan sa pamahalaan. Ang social contract niya ang naging saligan ng mga batas at ng revolusyon sa France.